Bakit ba nasa bahay nila ito? Anong balak nito rito? Imbis na pansinin pa, hinaklit na lang niya ang kamay niya rito at nanguna na siya patungo sa kwarto niya. Claire, let me hold your hand. Galit niyang hinarap ito. Bakit ko naman ipapahawak ang kamay ko sa'yo? Sino ka ba, Bernard? Ano pang ginagawa mo rito? You know, the door isn't locked so you can leave freely. Hindi ako alis, Claire. Kung saan ka magpunta, sasama ako. Sino ka ba? Hindi naman tayo, di ba? Hindi mo pa ba alam, Claire? Ang alin? Ang alin ang hindi ko pa alam? Hindi mo pa pala talaga alam ang totoo. Don't worry, your dad will tell you. Ayaw kung ako magsabi sa'yo. Kahit sa banyo, sasama ka? Oo. What if ang baboy ng bibig mo, Claire? Ibaboy pala kaya huwag ka nang sumama. I hate you, alam mo ba yun? Yap, I know that. Nangingising sagot nito sa kanya. Hinirapan niya si Bernard. Kapag kuwa'y tumalikod na, naglakad na siya patungo sa kwarto niya at nang makarating, pumasok na siya. Nang makita ang kama niya, kaagad siyang tumakbo patungo roon at tumalon. God, she missed her bed. Mas gugustuhin niya na yatang matulog maghapon kaysa makita ang pangit na pagmumukha ni Bernard. Che, your room is nice, ha? Napamulagat na lang si Claire nang marinig niyang tinig ni Bernard. Tumihaya siya sa kama at tiningnan. Nakatayo ito sa may paanan niya. Manhid ka ba, Bernard? Hindi ba nito nararamdaman na ayaw niya rito? Bakit pa ba nandito ito? Che, annoying. Pwede bang umalis ka na, Bernard? I want to be alone. At mangyayari lang yun kapag lumabas ka na ng kwartong to. Mahirap bang sundin ang gusto ko, ha? O sadyang bingi ka lang kasi hindi mo ako mapapakinggan. O napapakinggan. Then she rolled her eyes again and again. Basta kay Bernard, hindi siya mapapagod na iikot ang mata niya. Ayaw mo ba talagang makasama ang mapapangasawa mo? Nanlaki ang mga mata nang marinig yun sa lukulukong Bernard. Bumaba siya sa kama at gulat na tiningnan ito. What did you say? Mapapangasawa ko? Sino? Ikaw? Do? As if naman. Tatanggapin kita, di ba bastos ka? Nakahubad kang pumasok sa cabin ko noon at may balak ka pang gahasain ako. Hindi ko intensyon yung Claire. I won't do that to you, okay? Gagawin ko na lang lahat, wag lang yan. Che, don't deny it because that's your packing intention when you packing entered in my cabin. Stop hoping na magiging asawa kita dahil mas pipiliin ko na lang na itanya sa demonyong kaluluwa ko kaysa maging tayo. Nik-nik mo, hoy. Claire, can you stop cursing? Hindi kasi maganda sa babae ang nagsasabi ng ganyan. Oh shit, wala ka nang pakialam, Bernard. Gago ka. Ang taas mong mangarap, ha? Magiging akin ka rin, Claire. So happy ka na yan. Hinding-hindi ako mapapasayo. Bernard, hinding-hindi. So get out of my packing room because I don't want to see your fucking ugly face. Pangit ka kaya. So, bakit kita mapapangasawa? Then, she gave him a bad look. Mema lang yun. Bernard isn't ugly. He is so handsome and hot. Pero sandali, bakit niya ba ito iniisip? She shouldn't think, Bernard, dahil sino ba ito? Mahuhulog ka rin sa akin, Claire. Never! Bernard smirked. Ilang segundo ang binilang bago ito tuluyang umalis sa kwarto niya. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Claire sa kasinaradong pinto. Na-stress siya kay Bernard kung ano-ano ang sinasabi. Baliw na yata to. Pero si Juan Miguel, kumusta na kaya ito? Bigla siyang nag-alala sa binata dahil sa banta ng dad niya. Kung gagawin nito ng masama si Juan Miguel, sana hindi yung masakit dahil hanggang ngayon may iniinda pa rin ito. Bakit ba siya concerned sa lalaking nagdulot nito ng lahat? Annoying. She went back to her bed and closed her eyes to sleep. Nang magising siya, gabi na. Well, hindi na siya nagulat. Ilang gabi na rin siyang hindi nakatulog nitong mga nagdaang gabi. Dahil na-miss niya ang pagbabad sa bathtub, ginawa niya ngayon habang nakikinig sa musika. Nakalublob ang katawan niya sa tubig. It made her relax. After almost 30 minutes, napagdesisyonan niyang umahon na. Naligo siya ng sandali bago nakarobang lumabas ng banyo. Ma'am Claire, handa na po ang dinner sa baba. Pinapatawag ka na po niya sir at ma'am. Wait, if she's not mistaken, kilala niyang boses na yun. It's Manang Tina's voice. Ang kasambahay nilang umuwi sa probinsya dahil namatay ang asawa nito. Close na close niya ang matanda at hindi kasambahay ang turing niya rito. Parang nanay na rin niya ito.
Dali-dali siyang nagtungo sa may pinto at binuksan yun. Hindi nga siya nagkamali, si Manang Tina ngayon. Dahil sa excitement, mabilis niyang niyakap ang matanda. Oh my God, bumalik na po pala kayo, Manang Tina. Oo, Claire, nailibing na kasi yung asawa ko noong isang linggo. Nagtagal pa ako doon kasi marami pa akong inasikaso. Okay po, sige po, magbibihis lang po ako at magbababa na rin po agad. Tumango lamang ang matanda at tumalikod na. Samantalang, siya'y nangingiting sinaraduhan ang pinto. Pumunta siya sa walk-in closet niya at namili ng susuotin doon. Dahil gabi na naman, mas pinili na niya magsuot ng pajama na terno. After that, inayos lang niya ng bahagya ang mukha bago tuluyang bumaba para kumain. Pagkapasok niya sa kusina, ay may nakita siyang 3 tao sa lamesa. Ang mami, daddy niya, at si Bernard. Dahil ano bang ginagawa ng lalaking to rito? You're here again, Bernard. Anak, hayaan mo na si Bernard dito. Umupo ka na sa tabi niya. And, no ma'am, hindi ko tatabihan ang lalaking yan. Bakit parang galit na galit ka sa kanya, anak? Wala po, Dad. At napilitan siyang umupo sa tabi ng damuhong na ngayon ay pasimpleng nakangiti sa kanya. Dad, ano po bang ginagawa ng lalaking ito rito? Tanong niya kapag kuwan. Anak, didiretsuhin na kita ha. Gusto kong magpakasal kayo ni Bernard. Nanlaki ang mga mata niya. What? Are you kidding, Dad? Gusto mo magpakasal kaming dalawa ng lalaking ito? Hindi lang ako, pati na rin ang mami mo. Pinakita sa amin ni Bernard kung gaano kanya kamahal. He did his best just to find you. At ngayong napatunayan na niya, hayaan ko na kayong magpakasal. Bernard loves you, Claire. He's the perfect guy for you. Kilala ko na siya, kaya kaya kanya ipaglabang kahit kanino. No, Dad. No. Matigas niyang saad. Hindi gusto ang mga naririnig sa kanyang daddy. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yan kahit anong mangyari. Magpapakasal ako sa lalaking mahal ko at mahal ako, Dad. Can you stop doing what you want? Dahil yung desisyon nyo, tutol ako. I won't marry Bernard dahil kahit anong mangyari. Hindi ko hahayaan na maging asawa siya. Shit, kaya palang lakas ng loob nitong manatili rito. Kaya pala, sinabi nito kanina na mapapangasawa niya ito. Damn him. Parang mas gusto na lang ni Claire na hindi sila nagkaayos ng daddy niya at mami niya. Mas gugusto na lang niyang manatili kina Paulina at Danilo kaysa rito na mangyayari ang gusto ng iba para sa kanya. Papakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Madiing saad ng daddy niya. Para sa inyo. Para rin sa iyo ito, Claire. Saad naman ng mami niya at nang akmang hawakan na nito ang kamay niya, kagad niya itong iniwas. Pagalit siyang tumayo at masamang tiningnan ang kanyang mga magulang. Desisyon niyo yan, kaya kayo ang magpakasal kay Bernard. Balitaan niyo na lang po ako kapag may nabuntis sa inyo. Matapos sabihin niya yun, umalis na siya. Pero narinig niya nagsisigaw ang dad niya. Imbis na pansinin, inikot lang niya ang mata nito niya at nagpatuloy siya sa paglalakad. Silang may gusto kaya bakit sila ang hindi magpakasal kay Bernard? At dahil hindi pa maayos ang kalagayan ni Juan Miguel, mas minabuti na lang niya manatili muna rito sa bahay ng magulang niya kahit galit siya sa daddy niya. Muling bumalik ang galit niya rito nang malaman niyang kinausap nito si Claire na wag na siyang mahalin dahil sa pagiging kabrera nito. Patuloy niya pa rin mamahalin ang dalaga kahit anumang mangyari. But now, how is she? Kahapon pang umalis si Claire. Gusto niyang puntahan ito para kausapin, ngunit bawal pa. Mas mabuting magpagaling muna siya kaysa gumawa ng aksyon kahit may sakit pang iniinda. Masakit pa rin ang balikat niya ngayon. But his kuya Sandro told him it will heal within this week. He's hoping. Who the hell allowed you to enter in my packing house? A loud shout from below stopped him. His forehead furrowed. He can't be wrong. That voice was from his father. Nagtatakang naglakad palapit si Juan Miguel sa pinto at lumabas. Hindi siya mapalagay na gusto niyang bumaba para tingnan ito. Sa itaas pa lang, nakita na niya kaagad ang mami at daddy niya sa may pinto. Sa harap pa ng mga ito, may isang lalaki na parang halos kaidaran lang ng daddy niya. He never saw the man in his entire life. Kaya tuluyan na siyang bumaba para kilalanin ito. No one allowed me, Steve. Madiing anas ng lalaki. Then what are you doing here? To make a mess again? To leave a
As moneyless again, ha? Kung oo, then I won't allow you to do that. Hindi ko nahayaan na muli mo akong pabagsakin, Franco. Nanggagalaiting sigaw ng ama niya. Ito ang lalaking nasa una nila ay naging dahilan kaya sila naghirap. Ito ang tinutukoy ng dad niya at ito ang ama ni Claire, ama ng babaeng mahal niya. Hindi ako naparito para pabagsakin kayo. Pumunta ako rito dahil sa anak mo walang hiya. He took my daughter's virginity without her permission at siya rin ang may dahilan kaya nagtago si Claire sa amin. You don't know kung gaano katakot ang anak ko sa amin. Mas pinili na lang niyang magtago kaysa magpakita sa akin. And all of this were made by your stupid son. And he looked at him intently. Ni hindi nakaramdam ng takot si Juan Miguel na masandaling yun. Natawa pa siya sa sinabi nito. Bakit ba issue sa kanila ang virginity? Si Claire, galit na galit sa kanya tapos itong ama naman ito, ganun din. Hindi siya nagsisisi na kinuha niya virginity ni Claire. Mahal niya ang dalaga kaya nagawa niya yun. Tama, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Pumusto siya sa unahan ng mami at daddy niya. Humiti pa siya. Pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko yun sa anak ko. Anak mo, dahil mahal ko siya. Mahal ko ang anak mo at hindi mo na ako mapipigilan pa. Mahal mo? Paano kung sasabihin ko sa'yo tutol ako? He is smirked. So, do I care? Ha? Bastos kang lalaki ka. Nagagalit agad itong sinugod siya. Ngunit hindi pa man ito nakakahakbang ng pumesto ang daddy niya sa unahan. Subukan mo lang saktan ang anak ko dahil ako ang makakalaban mo, Franco. Punong-puno na ako sa'yo. Sinira mo na nga ang kumpanya ko noon. Tapos ito ka ngayon. Ang kapal na mukhang sumugod dito nang dahil lang sa putang inang pagkakababae na yan. Budlaw ng daddy niya kay Franco. Hindi ako natatakot sa iyo, Steve. Baka ibalibag lang kita riyan at ikaw na lalaki ka. Dinuro siya ni Franco. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko hayaan na magmahalan kayo ng anak ko. At kung may mabubuo sa tiyan ng anak ko at ikaw ang ama, pasensyahan na lang tayo dahil ako mismo na ama ni Claire ang magpapalaglag sa bata. Hindi ko hayaan na mahaluan ng dugo nyo ang apo ko at tantanan mo na ang anak ko dahil sa susunod na buwan, ikakasal na siya kay Bernard. Wala ka ng pag-asa. Hindi mo na makukuha ang anak ko dahil ako mismo ang makakalaban mo. Remember my words, bastard. Matapos noon, tumalikod na ito at naglakad palabas ng bahay. Hindi makapaniwala si Juan Miguel sa narinig. Hindi siya maaaring magkamali dahil narinig niya mga sinabi nito. Si Claire, ang babaeng mahal niya, ay ikakasal na kay Bernard. Kaya pala habol ang lalaking yun kay Claire dahil doon. It can't be dahil sa matinding pagmamahal sa dalaga, gagawin niya ang lahat na hindi ito matuloy. Hindi bagay si Claire kay Bernard. Hindi maaring maging pagmamayari ni Bernard si Claire dahil una pa lang inakinan niya ang dalaga. Bahala ka sa buhay mo, Juan Miguel, sa lahat ng pwedeng mahalin. Bakit anak pa ng lalaki yun? Alam mo naman siguro ang naidudulot ng pamilya nila sa atin, hindi ba? Sabi ng dad niya. I still love Claire. Okay, fine. Wag na wag kang hihingi ng tulong sa amin ng mami mo. Kung malakas ka, mabuti. Pero ito ang tatandaan mo. Juan Miguel, wala kang makukuha ni isang tulong sa amin. Matapos nitong magsalita, hinawakan nito ang kamay ng asawa at hinila ito palayo sa kanya. Napapailing na lamang si Juan Miguel. Una pa lang, hindi na siya aasa sa mga ito. Kaya kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa na walang tumutulong sa kanya. Maya-maya pa naisipan na ni Juan Miguel na bumalak sa kwarto. Pagpasok pa lang niya at agad niyang kinuha ang cellphone niya sa mini cabinet at tinawagan doon ang numero ni Warren. Bro, napatawag ka. Nasaan ka ngayon? Nandito pa rin sa Manila. Bakit? Huwag kayong alis dito. Kapag gumaling na kami ni Cruz, may pupuntahan tayo. Bro, saan naman? Baka mamaya ako na naman ang mabaril. Magdadala tayo ng sariling armas natin. You're not gay to be scared like that, right? Warren laughed. Oo na, don't worry. I'll call you kapag gumaling na si Cruz. Good. Then he ended the line. May plano siya dahil hindi niya matatanggap ang katotohanang ikakasalan si Claire at Bernard. Susugurin nilang bahay ni na Claire para kuhanin ang dalaga. Oo, siya mismo ang kukuha rito para itakas dahil alam niyang ang lalaking yun. Ayaw niya sa lalaking yun. Para kay Claire. Mas bagay silang dalawa. Mas bagay sila na nasa simbahan. Nagpapalitan ng mga baw. Nakaupo si Claire sa bintana habang nakatanaw sa madilim na kapaligiran. Until now, hindi pa niya maalis sa utak niya
Ang sinabi ng daddy niya kanina, gusto nitong pakasalan niya si Bernard na hindi niya hahayaang mangyari. Mas mabuting hindi na lang siya nahanap kaysa naman ganito. Naiinis siya sa magulang niya kung bakit ganun ang desisyon nila. Malaki naman ang pasasalamat ni Claire dahil maayos na sila. Malayong malayo ang expectation niya. Akala niya ipagtatabuyan siya ng mga ito, pero hindi pala. Sinuportahan pa sila. Pero ngayon mukhang hindi na muli maaayos, lalo na't nasagot niya ang daddy niya nang hindi kaaya-aya. Anak, can I enter? Napabaling na lang siya sa may pinto at namataan niya roon ang mami niya na nakasilip. Tumango lang siya bilang tugon. Dito saka ibinalik ang tingin sa may labas. Naging tahimik ang kapaligiran. Hinintay niya magsalita ang mami niya dahil pakiramdam niya hindi niya kayang ibuka ang bibig niya. Ngayon, animoy nakasiper yun kung ang kasalan ang pag-uusapan. Hindi na lang siya imik dahil una sa lahat, wala silang interest doon. Para rin naman sa iyo ang desisyon namin ng daddy mo, anak. Anang mami niya.